Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay may mga iilang miyembro ng Storm Squad ng Order Faction ang hamuli sa isa sa kasama ng ating bida na si Shim Yanggak. Kaya naman ay agad na nagsalita ang kanilang pinuno sa Mount Wufeng hideout at sinabi na magpapakilala muna ang mga ito at sila ay nagmula sa Soaring Dragon Sect, at ang taong kanilang banihag ngayon ay hindi ang kriminal na si Shim Yanggak, at ito ay isang matanda na kilala sa pangalang Bangtong, at tinulungan sila sa kanilang misyon sa sect. Agad naman na sinang-ayunan ito ni Shim Yanggak at sinabi na siya ay si Bangtong, sa isip naman ng isang may hawak kay Yanggak na ang Soaring Dragon Sect ay hindi pa niya naririnig kailanman, subalit, nakakaramdam siya sa mga ito ng enerhiya na mula sa Order Faction, at lalo na sa isang binata na ito. Ngunit hindi naman siya naniniwala na ang pagkakakilanlan nito ay si Bangtong, kaya naman ay sinabi nito sa mga miyembro ng Mount Wufeng na sigurado siya na ang matandang kanilang hawak-hawak ay isa sa 3 great criminals ng Henan Province na si Shim Yanggak. Dagdag pa niya na hindi nito alam kung bakit tinatago nito ang kanyang pagkakakilanlan at nagawang makapasok sa Order Faction, ngunit siya, si Lee Sang-moon ay hinding-hindi magkakamali sa pagmumukha ng isang ito. Matapos ay tinanong niya ang mga ito na kung talaga ba na nagmula sila sa Soaring Dragon Sect, dahil kung ganon ay hindi niya alam kung papaanong nagawa silang lokohin ng isang ito, ngunit hindi ito ang taong sinasabi nilang Bangtong kung hindi ang Gumal Northern Sword, isang kriminal na kilala sa tawag na Shim Yanggak, ngunit nang nagawang mas ugat ng espada ng mga ito si Yanggak, ay bigla naman na nagkaroon ng hindi magandang ekspresyon sa mukha ang ating bida. Kaya naman ay nagsalita na ang kanilang pinuno at sinabi na mukhang mayroon lamang silang maliit na hindi pagkakaintindihan sa bagay na ito. Dahil sa papaanong ang isang matandang kagaya niya na tumutulong sa kanilang misyon ay magiging isang kriminal, sinang-ayunan naman ito ng kanilang ikalawang kapatid sa bandido at sinabi na tanging walis lamang ang kaya nitong gawing sandata, at bukod pa doon ay napakagaling nitong gumawa ng pagkain ng para sa mga aso, at sa paggawa ng ganong klaseng mga gawain ay sigurado siya na isa ito sa top 10 sa buong mundo. Dahil dito ay sumang-ayon na lang si Yanggak at inalok ang mga ito na kung nais din ba nilang ipagluto ng mga makakain ang kanilang mga alagang aso, ngunit nang alisin na nito ang sandata na nakatutok sa kanya, ay agad naman na may napansin dito ang may hawak sa kanya at sinabi na peklat nito sa kanyang kamay ay sigurado siya na ito ay sugat mula sa kanyang espada 5 taon na ang nakakalipas. Dahil sa sinabing ito nang dumakip kay Yanggak, ay bigla naman na natigilan ang buong miyembro ng Mount Wufeng hideout. Kaya naman sabi nito sa kanila na kung ipipilit pa din nilang itago ang isang kriminal na kagaya ni Shim Yanggak, ay iisipin niyang kasabwat nila ang isang ito at isusumite sa paghahatol ng Order Faction. Sa isip naman ni Yanggak ay naiinis ito dahil sa nakita pa niya dito ang mga tao na mula sa Order Faction sa kanilang paglalakbay. Dagdag pa niya na upang magawang maresolba ang bagay na ito ay kailangan niyang may gawin na kung ano ang ating bida, ngunit sa tingin niya ay walang dahilan upang may gawin ito para tulungan siya kung mapapahamak naman ang kanyang mga kapatid sa bandido. Matapos ay nagsalita naman si Yeon Juka at sinabi na kung hindi ba talaga sila naniniwala sa kanilang sinasabi na ang isang ito ay si Bangtong na kanilang utusan sa sect. Dahil dito ay sinigawan naman siya ng isa at tinanong na kung hindi ba nila alam na wala na silang pagpipilian pa kung hindi ang pati sila ay paghinalaan nila kung ipipilit pa din ng mga ito ang kanilang sinasabi, at ngayon na nahuli na nila ito ay wala ng dahilan pa para maloko sila. Dahil dito ay nagalit naman ang ating bida, kaya naman ang napansin ito ng kanyang mga kapatid sa bandido ay pinaalalahanan nila ang ating bida na ang mga ito ay nagmula sa Order Faction. Ngunit nagpatuloy pa din ito at sinabi na bakit paghihinalaan nila ito kung ilang beses na nilang sinasabi na nagkakamali lamang sila sa kanilang inaakala. Dagdag pa ng ating bida na kung ipipilit nila na paghinalaan nila ang kanilang grupo, ay magkakaroon ng hindi magandang ugnayan ang kanilang mga grupo sa sitwasyon na ito. Matapos ay nagpalabas naman ng malakas na enerhiya ang ating bida, at nagawang sumugod sa isa sa mga ito, at nang makalapit ay napahinto naman ito. At napasabi sa kanyang isip na ito ay ang usap-usapang aura execution, kaya naman dahil dito ay bigla na lang niyang nabitawan ang kanyang sandata. Sa isip nito na ang bagay na iyon ay posible lamang magawa ng mga top 10 strongest martial masters sa buong mundo, ngunit nagawa nitong makagamit ng ganong kataas na level ng teknik,
Dagdag pa nito na kung sa papaanong paraan na ang isang batang kagaya lamang nito ay magagawa ang bagay na iyon. Matapos ay nagtanong naman ang ating bida sa mga ito na kung hindi pa din ba sila naniniwala sa kanyang sinasabi, nang bigla naman na sumigaw ang kasama nito na kung anong lakas ng loob ng batang bastardo na ito na kausapin lamang ng ganito ang kanilang pinuno. Nang bigla naman na nagsalita ang pinuno nito at sinasabi na naniniwala na ito sa kanyang sinasabi, dahil dito ay nagtataka naman ang kasamahan nito sa biglaang pagbabago ng kanyang mga sinasabi. Dagdag pa ng pinuno niya na mukhang nagkakamali lamang sila dahil sa hindi naman ito kahawig ng kanilang hinahanap na si Shim Yanggak, at mukhang nakagawa sila ng pagkakamali dahil sa matinding pagod sa kanilang mahabang paglalakbay. Sa nangyari ay sinabi naman ng ikalawa nitong kapatid sa bandido na mukhang nasa parehas lamang silang panig kung ganon, maging ang kanilang pinuno sa Mount Wufeng ay sumang-ayon dito at agad na tinatawag na palapit si Yanggak mula sa pagkakabihag nito sa kanila. Kaya naman ay unti-unti na nitong inialis ang sandata na nakatutok sa kanyang leeg upang makaalis na, ngunit nagalit naman ang isang kasama ng kanilang kapitan at tinatanong ito na kung ano ang biglaang sinasabi nito dahil sa nakita naman nila ang peklat na mayroon sa kamay ni Shim Yanggak. Nang bigla naman itong natigilan dahil sa pagsenyas sa kanya ng kapitan nito, kaya naman sa isip nito na gaya nga ng inaasahan niya sa kanilang kapitan, matapos na magawa nilang lituhin ang mga ito ay nagbigay siya ng senyales sa kanya upang ubusin na ang lahat ng mga ito, mayabang itong napapasabi na mabilis na niyang nahulaan ang nais nitong mangyari, kaya naman ay maghahanda na siya para patumbahin ang lahat. Ngunit nang makita niya ang nakasulat sa paanan ng kanyang kapitan, ay bigla naman itong nagtaka at nagulat dahil sa nais nitong manahimik na lang siya at aalis na sila sa lugar na ito. Dahil sa tagal nitong mag-isip at baka may gawin pang hindi maganda ay agad naman na niyang hinatak ito habang humihingi ng tawad sa kanilang ginawang pang-aabala. Sa nangyari ay nagtataka ang buong Mount Wufeng hideout sa biglaang pag-alis ng mga ito at iniwan ang kanilang bihag na si Yanggak, kaya naman ay napasabi ito na ang akala niya ay ito na ang kanyang katapusan, maging ang kanilang pinuno ay napasabi na maging siya ay nagawang matakot para sa kanya dahil sa nangyaring iyon at mabuti na lamang at naging ayos na ang lahat. Ngunit sabi naman dito ng kanilang ikalawang kapatid na napapaisip ito na kung ano naman kaya ang nagdala sa mga ito dito, dahil sa hindi madalas na nagpapadala ang mga taga-order faction na magpadala ng kanilang mga tauhan sa kanayunan. Ang pagtatagpo ng Mount Wufeng 10 Heroes at ng mga taga-order faction sa daan sa Hefei ay mas malaki ang naging epekto hindi gaya ng inaasahan, dahil ang pagtatagpo nilang ito, ay napansin ng ibang mga tao na nakakita sa kanila, ay inisip na ang order faction, isang organisasyon na namamahala sa kaayusan sa buong Murim Orthodox faction ay nag-umpisa ng gumawa ng kanilang mga pagkilos. Sa kabilang banda naman ay malakas na umiiyak ang ina ng binatang pinaslang sa pagkakakita nito sa katawan ng kanyang anak na wala ng buhay. Kaya naman dahil dito ay galit na galit ang mga kasamahan nito sa Heavenly Sword Sect. At sinasabihan na kung sa tingin ba nila ay makakatakas sila sa ginawa nilang pagpaslang ng kanilang kasamahan sa Ascension Sect at kaya naman ay kailangan nilang ibigay sa kanila ang ulo ni Yeongdong. Ngunit sinagot naman siya ng isang taga-Heavenly Sword Sect at sinabi na namatay si Deongcho dahil sa tinangka nitong panghimusukan ang kanilang teritoryo, at nagtanong na kung anong lakas ng loob nilang humingi ng nakakatawang kahilingan kagaya ng pagbibigay sa kanila ng ulo ni Yeongdong. Ang hidwaan sa pagitan ng dalawang sect na ito, ang Ascension Sect at ng Heavenly Sword Sect ay nag-umpisa na, ngunit upang magawang mapatigil ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang sect ay ang Order faction na namamahala sa kaayusan ng Orthodox Murim ay nakialam na. Ang depensa ni Yeongdong na ang pagpaslang ay nangyari sa kanilang pagduduelo, kaya naman ay hindi ito kaso ng pagpaslang at isa lamang aksidente. Sa huli, ang Order faction na nababahala na ang patungkol dito ay mas lumala pa, ay sinabihan na lang nito ang Heavenly Sword Sect na magbigay na lang ng karampatang kabayaran sa Ascension Sect. Ang salita ng Order faction sa Orthodox Alliance ay ang kanilang batas na hindi maaring suwiin, at kahit pa ang desisyon na ito ay mahirap na tanggapin sa parte ng Ascension Sect, ay wala silang magagawa sa bagay na ito kung hindi ang sundin ang desisyon. Ngunit ang may malaking parte sa pagbibigay ng conclusion para sa pagkasunod-sunod ng pangyayari, ay ang flower telepath na si Yon Nangang.
Sa isip nito na ang Mountain Destruction Swordsman na si Huang Yongdong, at ngayong na nakikita na niya ito ng personal, ay hindi man lamang ito nababahala na hindi itago ang madilim at nakakadiring enerhiya ng demonic cult sa kanyang katawan, at mukhang nagawa na nilang makapasok sa Order Faction. Nang bigla naman niyang tinawag ang atensyon ng kanyang kapatid na lalaki, matapos ay sabi nito na sa tingin niya ay ang Yumyong cult ay malapit na muling magpakita sa Murem, dahil sa sinabing ito ng kanyang kapatid ay gulat na gulat naman ito. Kaya naman ay tinanong niya si Yon Nanggang na kung may nadiskubre ba ito na kung ano, at kung totoo man ang sinabi nito, ay siguro ay dapat nilang sabihin ito sa mga miyembro ng Order Faction na nandito sa lugar na ito ngayon din. Hindi naman sinang-ayunan ito ni Yon Nanggang at sinabi na bukod sa magiging walang silbi lamang ang pagsasabi sa mga ito, ay papalalain lamang nila ang sitwasyon dito, kaya naman ay kailangan muna nilang makakuha ng konkretong ebidensya na ang Yumyong cult ay nagawa ng pasukin ng Order Faction. Kaya naman ay sinabi nito sa kanyang kapatid na babalik na muna sila sa Hefei, dahil ang taong mas nakakaalam patungkol sa Yumyong cult sa kahit na kanino paman, ay walang iba, kung hindi ang kanilang ama. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa lugar naman ng ating bida kasama ang mga kapatid nito sa bandido ay nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay pabalik ng Mount Wufeng hideout, at habang naglalakad ay napasabi naman ang kanilang ikalawang kapatid sa bandido kay Yanggak na base sa naging reaksyon ng mga Order Faction, ay sa tingin niya na ginulo nito ang mga iyon sa kanyang kapanahunan, matapos ay tinawag naman siya ng mga ito sa kanyang bansag na ginamit kanina at ito ay ang pangalang Bangtong. Kaya naman dahil dito ay naiinis naman si Yanggak at napapatanong na kung hanggang kailan kaya nila tatawagan siya sa pangalan na iyon, ngunit kailangan niyang tiisin ito. Nang bigla naman na nagsalita ang isa nilang kasama at sinabi na palagi nitong ipinagyayabang na siya ay isa sa 3 great criminals ng Henan. Kaya naman ay sa tingin niya na mukhang hindi ito nagbibiro sa bagay na iyon, dahil dito ay masayang sinabi naman ni Yanggak na dahil sa namumuhay na ito ng tahimik ngayon dahil sa ang Order Faction ay pinaghahanap siya, ngunit kung sakaling maglalakas itong tumitig sa kanya sa kanyang kapanahunan ay malamang na isipin na nito na ito na ang kanyang katapusan. Nagsalita naman dito si Cheon at sinabi na bakit ang isang kamanghamanghang tao ay naisipan na sumali sa kanilang Mountain Bandit. Siguro ay sa tingin niya na mas nakakatakot ang mga tao sa Order Faction. Sinagot naman siya ni Yanggak at sinabi na magiging sinungaling siya kung sasabihin niya na hindi nakakatakot ang mga ito, ngunit sa pakiramdam niya na mas nababagay sa kanya ang maging Mountain Bandit matapos na ilang ulit na masubukan ito, at ang plano niya ay ang manatili lamang sa Mount Wufeng hideout hanggang siya ay mamatay sa katandaan. Sa isip naman ni Cheon ay naiinis ito dahil sa hindi talaga nagpapatalo sa kahit na anong argumento ang matandang si Shim Yanggak. Ngunit sa isip naman ng matandang ito ay masaya siyang pinagmamasdan ang mga ito at napapasabi na masyado pa silang bata upang manalo sa kanya pagdating sa pakikipag-argumento. Nang nagsalita naman ang kanilang ikalawang kapatid sa bandido, sabi nito na ang kanilang stronghold ay dating walang lakas at hindi alam ang kahit na ano sa martial arts, kaya naman ay napakahirap para sa kanila ang mamuhay, ngunit ngayon ay mayroon na silang magandang Harmony Pavilion, at dahil sa si Yeonjuka ay parte na ng Bandit Union Main Patrol, ay mas maganda na ang kanilang katayuan kumpara sa ibang mga mountain stronghold. Kaya naman ay masaya nitong nilapitan ang ating bida at sinabi na totoo nga na lahat ng mga aso sa kagubatan ay mayroon ding maswerteng araw, at sa tingin niya na ang lahat na nang natira para sa kanila ngayon ay ang magpakasaya at ang mamuhay lamang ng maayos. Ngunit sinabi naman dito ng ating bida na sa totoo lamang ay naisip niya na gamitin ang plaque na ito upang gumawa pa ng higit pang mga gawain ng bandido. Ngunit bigla naman na nagsalita ang kanilang pinuno at sinabi na tumigil na ang mga ito sa kanilang pag-uusap at mag-umpisa ng gumawa ng kampo sa lugar na ito para sa kanilang pahingahan dahil sa malapit nang sumapit ang gabi. Kinagabihan naman, malapit sa tinayuan ng mga ito na kampo, ay nakita naman ang kanilang pinuno si Yeonjuka sa di kalayuan kaya naman ay agad niya itong tinawag at sinabihan na mukhang may malalim itong iniisip. Matapos ay tinanong naman ito ng ating bida na kung ang lahat ba ay nakapagpahinga na,
Sinang-ayunan naman ito ng kanilang pinuno at sinabi na mukhang ang kanilang mga kasama ay labis na napagod ngunit hindi lamang nila ito ipinakita, dahil sa malalim na ang tulog ng mga ito. Matapos ay tinanong naman nito ang kanyang pinuno na kung naalala pa ba nito ang kanyang sinabi noong pinayagan niya siyang makasali sa kanila. Nilinaw naman ng kanilang pinuno na kung ang tinutukoy ba nito ay noong una siyang sumali sa kanilang Mount Wufeng hideout, sinang-ayunan naman ito ng ating bida. Matapos ay binigkas nito ang sinabi ng kanyang pinuno noong panahon na iyon, na mas maganda ang manguha sa iba, kaysa hayaan na kunin ng iba ang kung ano ang mayroon siya, at ang mga sinabi nito sa kanya noong araw na iyon ay natatandaan pa niya. Mula noon ay hindi na nito ninais pa na mawala ng kung ano, at ginusto din niya na makasama sila na mamuhay, kaya naman ay nakipaglaban siya ng paulit-ulit para doon. Ngunit ngayon ay hindi lamang siya nakikipaglaban at nangunguha ng pagmamay-ari ng iba, ngunit ngayon ay ginagamit na niya din ang plake na ito upang gumawa pa ng mga gawaing pangbandido. Para sa kanya, ito ay labis na pagmamalupit para sa kung sino na walang kapangyarihan, kaya naman ay napapatanong nito na sa kasalukuyan niyang sarili ay anong pinagkaiba niya sa mga taong labis niyang kinasusuklaman. Sa sinabing ito ng ating bida ay tahimik lamang siyang pinapakinggan ng kanilang pinuno. Dagdag pa nito na paminsan-minsan ay naiisip nito na ngayon na mayroon siyang mga kagaya nila na tinulungan siya na makatakas mula sa lugar na kanyang pinagmulan, ay napapaisip siya na kung talaga ba na tama ang kanyang landas na tinatahak para sa kanyang sarili. Sa kaparehas na oras, sa Waryong Manor, dahil sa kahanga-hangang katalinuhan ni Baek Mi-ju, ay nagawa niyang makakuha ng mga namumuhunan sa iba't ibang mga grupo sa Merchant Union, at nag-umpisang bumuo ng isang martial family na pinamumunuan ng kanyang anak na panganay na si Yeon Myu-bak. Dagdag pa nito, gamit ang mga kita na nagmula sa pag-escort sa mga grupo ng Merchant Union, ay napalakas nito ang kanyang puwersa. Ngayon, upang magawang mapalawak pa ang pangalan ng Waryong Manor sa karatig nitong mga probinsya, ay kakailanganin niya ang Green Forest Stronghold upang maging malaking sakripisyo para dito, at ang lugar na kanilang tinitignan ay walang iba kung hindi ang Mount Wufeng hideout na kamakailan lamang ay nasa isipan ng mga tao sa paligid. Sa kabilang banda naman ay ang isang tagasunod ng Waryong clan ay sinasabi sa kanyang kapitan na ang Mount Wufeng hideout ay isa sa Green Forest Stronghold sa Henan, at ayon sa mga balita na ang bandido na magaling sa mga espada ay dito matatagpuan, kaya naman ay tinanong niya ito na kung dadaan ba sila sa lugar na iyon sa pagkakataong ito. Sa sinabing ito ng kanyang tagasunod patungkol sa Mount Wufeng hideout at sa bandido na magaling sa paggamit ng espada, ay napatanong ito na kung gaano kaya kalakas ang isang hamak na bandido na iyon upang makakuha ng ganong klaseng titulo. Kaya naman ay masayang sinabi ng kanilang kapitan sa Waryong Manor na si Yeon Mu-do, na kung ganon ay titignan nila kung sino ba talaga ang mga bandido na iyon, dagdag pa niya na ngayon na ang oras upang ipakita sa mga aroganteng bastardo ng Green Forest ang lakas ng kanilang Waryong Manor. Matapos ang ilang sandali sa Mount Wufeng, ay binati ng mga kasama ng ating bida na si Yeon Juko na naiwan sa kanilang Mount Wufeng hideout ang mga grupo ng Merchant Union na paparating. At sinabi na ito ang Mount Wufeng at bilasan na nila ang kanilang pagtawid sa kanila, na agad naman silang kinilala ng pinuno ng grupo ng mga merchant, kaya naman dahil dito ay sinabi ng bandido ng Mount Wufeng na ipagdadasal nila ang kanilang ligtas na paglalakbay, kaya naman ay kailangan na nilang magbayad sa kanila ng buwis para sa pagdaan sa teritoryong ito upang makatulong sa mga nangangailangan. Ngunit nang magdadahilan naman ang pinuno ng grupo ng merchant, ay sinabihan naman siya ng isang bandido na hindi nito marinig ang kanyang mga dahilan. Nang bigla naman na nagulat ito nang may kung sino ang humawak sa kanyang balikat dahil sa labis nitong kaba na nararamdaman, matapos ay nagsalita ito at sinabi na nakarating na sa kanya ang usap-usapan patungkol sa mga bandido ng Mount Wufeng, at kamakailan ay nagsasanhi ito ng sakit sa ulo ng mga Merchant Union, ngunit hindi nito naisip na mukha yatang walang kinakatakutan ang mga ito. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.